Sa totoo lang, yung mga nagsasabi na napakahirap ng buhay, sila lang nagsasabi niya, haka-haka lang nila. You know what, Mr. Gadon? I like your words. Haka-haka. Yung sinabi mong, yung nagsasabi na naghihirap sila, haka-haka lang yun. That's wow! Grabe naman. Grabe naman kayo. Haka-haka lang. You know what, naalala ko tuloy yung yung nagtatrabaho pa ako sa isang kumpanya na nagte-text ako. Sabi ko, "Sir, mag-absent muna ako sa work kasi parang nilalagnat ako." Alam mo, Mr. Gadon, ano yung sinagot ng manager ko? Okay, iinom ka na lang ng parang tambal. Yon. Haka-haka. Huwag mo sabihin haka-haka kasi totoo namang naghihirap talaga. Maraming mahirap. I myself. Para lang ako nagtatrabaho para mag-survive, hindi para makasave. Huwag mo sabihin haka-haka. Para ka namang nag-joke. Magpunta ka sa mga mall, punong-puno. Ibig sabihin, mataas ang purchasing power ng mga tao. Pumunta ka kahit sa mga probinsya, yung mga branches ng mga fast food, punong-puno. No? Ibig sabihin, mataas ang purchasing power ng mga Pilipino. Lumabas ka ng kalsada, napakaraming mga bagong kotse, nakapaka-traffic. Anong ibig sabihin yan? Maraming nakakabili ng kotse, maraming nakakabili ng sasakyan, which means maganda ang ekonomiya. Ano daw? Pag lumabas ka sa kalsada, napakaraming sasakyan, napaka-traffic. Ano ba yan? Siyempre naman kasi nandun ka sa big cities. That's obvious. Marami talagang sasakyan. Traffic. Lalong-lalo na pag nasa yung National Highway. Kasi dyan dadaan yung mga maraming sasakyan. Pero hindi yan ibig sabihin na walang naghihirap kasi maraming sasakyan. Ano bang logic yan? Sige nga, punta ka sa yung mga far-flung areas. Then hanapin mo yung mga sasakyan doon. Kung makita mo bang maraming dadaan diyan. Ano ba yan? Huwag tayong maglukuhan dito. Yes, I accept your opinion na pag pupunta ka sa kalsada, marami sasakyan, napaka-traffic kasi nandun ka sa yung mga big cities. Pero it does not deny the fact that marami talaga naghihirap na Pilipino. Kaya nga na remember mo ba yung maraming nagreklamo na yung bigas hindi pa rin bumaba as promised by President Marcos? Kasi na-feel nila yung burden, na-feel namin yung burden. Siguro kayo kasi may trabaho ka sa government, may sahod ka, may kaya ka, hindi mo na-feel yung hardship. Pero yung sa amin na nagtatrabaho lang para mag-survive, tapos walang savings, mahirap talaga.